Good morning mga kapuring. Welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay ipapakita ko sa inyo kung paano po mag-install ng Sniper 150 mag sa Fury 125RR. Nabili po namin tong mags na to na may kasama na pong disc. Tapos nilagyan po namin ng 9080 na gulong. And ginamit po dito namin yung stock axle, stock spacers, saka dalawang washers, and yung stock gearbox ng ating motor. Sa pag-install po nito, hindi na po natin kailangang i-fabricate yung caliper bracket katulad sa classic at second gen, kasi almost same size po yung front disc ng Sniper Max at saka ng Fury RR 125. Kung makikita nyo po, plug and play lang siya. Bali, lagay nyo lang po yung left spacer natin, then yung gearbox ng stock natin, tapos lagyan po natin ng or ilagay po natin yung ating stock front axle. Pag nilagay na natin to, singitan po natin ng isang washer sa left side bago yung spacer natin, para ma-center po natin yung gulong sa ating tapaludo and sa ating front fork. Gumamit po ako dito ng rubber mallet sa pagpukpok sa ating front axle para hindi po masira yung pinaka bolt. Then saka ko po daang-daang siniksik yung washer na sinabi ko kanina para po lumusot siya sa kabila ng ating front fork. Again, katulad ng sinabi ko kanina, plug and play lang po to sa harap. Wala pong masyadong modification maliban po dun sa washer na nilagay natin. By the way, may kasama palang axle cap itong kinakabit kong front axle ng Fury RR125 na aking ginagawa. Then gagamit po tayo ng 12mm socket wrench para higpitan po yung ating front axle. Pagka mahigpit na po to, i-test po natin yung ating gulong kung may sumasayad sa tapaludo or may sumasayad dun sa brake pad natin and sa caliper. Then i-double check po natin yung mga tornilyo ng ating disc kung sumasayad din po. Dapat po may free wheel yung ating gulong dito. Parang wala pong pumipigil dapat once na inikot natin ito at na-install yung ating Sniper 150 mags front.
check po natin kung naka-align yung gulong or nakagitna. Bale, inulit ko po ulit yung procedure kanina kasi medyo maganit yung ikot ng ating front tire. Kaya ni-realign ko po ulit yung ating gulong and mugs. Then saka ko po siya pinalize. Tapos kinabit ko na po yung takip ng ating front axle cap. So yan po ang pag-install ng Sniper 150 mugs front sa harapan ng ating Fury RR 125. Ganito po ang itsura niya pag nakakabit na po siya. Kung mapapansin nyo po, ito po yung stock gearbox ng ating Fury RR 125. Then yung siningit po natin na spacer sa left side, washer I mean. Then stock pa rin yung ginamit natin na caliper bracket. Eksakto po siya dun sa size ng front disc ng Sniper 150. Sa rear naman po, gumamit tayo ng Raider flange, Raider inner spacer, smash Raider flange, rubber damper, bolt, lock nut. Then bumili po tayo ng 5 bolt kasi walang kasama yung disc na nabili natin with mugs. Tapos naglagay din po tayo ng sapi o ring dahil malaki po yung butas ng bearing ng Sniper 150 mugs as compared dun sa ating rear axle. Yung ring or yung sapi na to, ito yung space between nung rear axle natin sa nung Sniper 150 mugs. Tapos gumamit din po tayo ng Fury stock na sprocket. Tapos pinalaki natin yung butas ng Smash Raider flange para magkasya yung ating Fury bolt, sprocket bolt, and nut. Syempre kasama yung lock washer. Mas maganda po to para makatipid tayo. No need na po natin bumili ng Raider sprocket. Kung makikita nyo po, swak naman po yung pagkakalagay ng Smash Raider flange dun sa ating Sniper 150 rear mugs. And syempre, sama po natin sa bibilhin yung inner spacer saka bearing ng Smash and Raider 150 sprocket flange. Of course, gagamitin din po natin yung stock rear axle, yung left spacer, yung right spacer, at saka isa na naman pong washer para ma-align po natin na maayos yung gulong sa center ng ating swing arm. And ginamit din po natin yung stock caliper bracket at saka yung caliper holder ng Fury RR 125. Bali, siningitan ko na lang po ito ng tig-2 washer dun sa Allen bolt para umurong po ng konti ang ating caliper at hindi po niya ipitin yung disc para pag umikot po ito hindi po pigil ang pag-ikot. So basically konti lang po yung gagamitin natin dito sa conversion na to sa rear. Ang mahirap lang po dito ay yung mismong conversion. So start na natin ikabit ang ating Sniper 150 rear mugs sa ating Fury 125RR. Syempre una,
ipapasok po muna natin ang ating mags with tires. Then, next ay ipipwesto po natin yung ating rear caliper bracket. And kakabit po muna natin syempre yung ating rear axle. Pero bago natin ilagay yan, sisingitan po muna natin ng isang washer. Then, in between po yun ng swing arm at saka nung ating caliper bracket. Tapos daan-daan po natin ipasok yung ating rear axle hanggang lumabas lang po dun sa pinakadulo ng ating caliper bracket. Bago po natin ilagay yung ating right spacer, yung stock na right spacer ng ating motor. Tapos lalagay din po natin yung left spacer dun sa may bandang sprocket flange. Then itaas po natin para maipasok po natin yung ating rear axle. Pero wag po natin kalimutan na ilagay yung ating kadena dun sa sprocket. So once na ready na po silang lahat, pwede na po natin itong dahang-dahang iangat sabay-sabay para pag pinasok po natin yung ating rear axle, dire-diretso lang po siya hanggang dun sa kabilang side ng ating swing arm. Pwede po natin to gawin mag-isa or pwede tayong pa-assist kung meron po tayong kasama. Ang ginawa ko pong diskarte dito umupo po ako, tapos yung paa ko po yung ginawa kong patungan nung mags at gulong para pag inangat ko po siya, yun po yung ginawa kong angkla para hindi po bumaba. Again, wag pong kalimutan yung mga pagkasunod-sunod ng ating mga spacers para pagka nailagay na natin yung ating rear axle sa swing arm, checking na lang po ang ating gagawin. Gumamit po ulit ako rito ng rubber mallet para hindi po masira yung nut ng ating rear axle. Kapag martilyo ko po kasi ang ginagamit ko dito, nawawala po o nasisira po yung pinaka dulo ng ating rear axle. Medyo nahirapan po ako dito kasi yun nga, since mag-isa lang. Although kaya rin pong gawin ito, basta daan-daan lang po. By the way, luwagan nyo po muna pala yung chain adjuster natin para ma-fit po natin na maayos. Then, ilagay na po natin yung washer natin sa dulo at saka yung nut. Bago po natin na higpitan, kailangan po muna nating i-align. Sa pag-align po nito, kailangan po parehas yung guhit ng left and right adjustment. Makikita po yan dun sa pinaka chain adjuster ng ating motor. May mga guhit po dun para malaman po natin kung pantay yung ating ginawa. Higpitan po natin para malaman po natin kung ipit yung ating mga bearing, kung kulang tayo sa spacer or sobra tayo sa spacer, or maganit or hindi maikot o walang free wheel yung ating rear tire. Ito na po yung ating final. So nakita nyo na po yung nilagay nating spacer sa right side.
spacer ng caliper. Then, yan na po yung sprocket flange ng Raider. Yun po yung spacer ng left side. Sa chain, nagdagdag po tayo ng isang link. Kaya dalawa po yung ating chain lock. Tapos makikita nyo po dito yung space na matitira dun sa ating swing arm. Kasi ang gamit nating gulong dito is 120 by 70 by 17. Yun yung stock na sukat ng gulong ng Sniper 150. So yan na po yung ating installation ng rear mags. Ito na po yung final outcome ng ating ginawang conversion ng Sniper 150 mags to Fury 125RR. Ito po yung front. Ganyan po itsura niya pag nakakabit. And ito naman po yung rear. Ito po yung right side ng motor. Then, check po natin sa kabilang side. Ganito po itsura niya. Yan po yung front. And next po yung rear. Hopefully, may natutunan naman po kayo sa video ito. And please like, watch, subscribe po sa ating channel. And abangan nyo po yung susunod nating video. Maraming salamat po sa inyong lahat. And thanks for watching.